Gagawa tayo ng ube biko. Yan ang recipe natin ngayon. Una, kailangan muna nating magsaing ng glutinous rice o malagkit na bigas. Bali 3½ na glutinous rice o malagkit na bigas ang ginamit ko dito. Hugasan muna natin mabuti, tapos lalagyan natin ng tubig or coconut milk. Depende sa inyo kung anong gusto nyong ilagay. Bali, 700 ml na coconut milk ang ginamit ko dito, yung sa can. Wala namang kasing fresh coconut milk dito sa can lang. Tapos, isasaing natin to, then iset aside muna natin. Ito namang bilao na to, dito ko ilalagay yung ube biko natin. So, habang hinihintay nating maluto yung sinaing natin na malagkit na bigas, gawa muna tayo ng latik. Bali, 1½ can na instant gata ulit ang ginamit ko dito, yung gata sa can. Pabayaan nyo lang muna siyang kumulo, huwag nyo munang haluin. Pagka lumabas na yung oil niya, doon na kayo mag-start maghalo para hindi masunog. Saka para malalaki yung butil ng latik natin at hindi durog. Bali, medium to low heat lang ang ginamit kong apoy dito. Kung meron naman kayong mabibili ng fresh coconut milk, mas maganda yon. Yun ang gamitin nyo. Ayan, luto na yung sinaing natin, luto na rin yung latik natin. Dahil luto na yung sinaing natin malagkit, gawa na tayo ng ube biko. Kailangan natin dito ng 1 can ng instant gata or coconut milk. Then, nag-add ako ng 1½ cup ng brown sugar. Nagdagdag din ako dito ng konting asin para mabalance yung tamis ng biko natin. Gumamit ako dito ng ube flavor para may flavor na, may kulay pa yung ube natin. Kayo na ang mag-adjust kung gaano ang gusto nyong kulay sa ube ninyo. Then, haluin lang nating mabuti para mag-balance yung kulay niya. Ayan, salang na natin sa apoy at hintayin nating kumulo. Medium to low heat lang din ang ginamit yung apoy dito. Ayan, pakuluan muna natin ng ilang minuto bago nyo ilagay yung sinaing nyong malagkit. So, eto na yung sinaing nating malagkit. As you can see, parang matigas-tigas pa siya. Bongga lang yan kasi maluluto din yan mamaya kapag nilagay na natin dun sa pinapakuluan nating coconut milk. Ayan, bali ihahalo lang nating mabuti yung malagkit para mag-balance yung kulay niya. Haluin lang natin ng haluin hanggang ma-absorb ng glutinous rice yung coconut milk hanggang matuyo. Palalabasin natin ng konti yung mantika niya. Ayan, kung napansin nyo na wala na yung liquid, natutuyo na siya at lumalabas na yung mantika niya, pwede na nating hanguin. Bali, dinivide ko lang yung biko natin sa dalawang bilao kasi wala akong malaking lalagyan. Ito lang yung lalagyan na pwede. At wala akong coconut leaves kasi wala namang coconut leaves dito. Bihirang-bihira lang. Kaya sa foil ko muna nilagay. Pwedeng-pwede nyo itong ihanda sa kahit anong occasion. Pwede nyo rin itong gawing merienda kahit everyday. At pwede nyo rin itong gawing pang negosyo. O, diba bongga? Spread nyo lang para magandang tignan. Mamaya lalagyan na natin to ng latik. Para sa akin, hiniwa ko na siya habang mainit pa para madaling hiwain. Kasi pag lumamig na yan, medyo malagkit na, mahirap na siyang hiwain.
Lalagyan lang natin ng latik on top and then tapos na, gawa ng ating ube biko. Pwedeng-pwede nang tirahin. Pwedeng-pwede nang kainin. Ayan, diba, bongga? Pwedeng-pwede nyo nang gawin sa bahay nyo. Napakadali nitong gawin. Akala nyo lang sa tingin nyo matrabaho, pero hindi. Try nyong gawin para malaman nyo. Siyempre, titikman muna natin. Grabe ang sarap nito. Lasang-lasa mo talaga yung coconut milk niya. Panglasang Pinoy talaga. Hope you like this video. Don't forget to like and subscribe to help my channel. Salamat po. See you next video. Bye!